Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan na galiban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pakinggan ang Diyos, ang Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at hindi ang diablo o kasamaan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 42 hanggang 47. Ito po ang mensahe. Ani Jesus, kung talagang Diyos ang inyong Ama, ako'y iibigin ninyo sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit din ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaral ko. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan, at di matagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, iya'y likas sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko ay katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 11 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 3, talatang 34 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 23 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking salita. Ang salitang narinig ninyo ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Sapagkat inihag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pangbuhay at damdaming makalaman. Kaya makamumuhay tayo ngayon na maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagbabahagi ng Bible Lives Promotions ng Mabuting Balita. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Ngayon din ang ating banal na Santa Maria. Ayan, maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Santa Maria. At ngayon naman ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito mula sa tema na pakinggan ng Diyos mula Panginoon Kristo at hindi ang diablo ang kasama niya.
nais mong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na siya lamang ang dapat nating pakinggan. So pakinggan natin siya at tayo ay sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong. Sapagkat ang Kanyang salita ay makapagliligtas sa atin sa mga kasalanan at ito ay magdadala sa atin sa mabuting pamumuhay. Ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at matuwid na pamumuhay at maliwanag na pamumuhay. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At tayo ay makinig sa kanyang bugtong na anak. Sa kanyang inihayag mula sa bugtong na anak, siya yung ating pakinggan mula doon sa mabuting balita nga. At kung siya ay hindi natin papakinggan, tayo ay nasa ilalim ng dyablo o dyablo ang inyong pinapakinggan, na kung saan ay yung gawain ng dyablo ay pumatay ng tao, gumawa ng kasamaan at magsinungaling, sapagkat kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yun ang katotohanan. At kaya dapat ay yung katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, aral ng mabuting balita, ang siya magliligtas sa atin at nagbibigay sa atin ng matuwid na pamumuhay o mabuting pamumuhay na magdudulot ng kapayapaan at pamumuhay na may kaligtasan spiritual, at tayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa sa itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos. So yan yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Napakinggan natin siya mula sa bugtong na anak. At kaya kung tayo ay hindi makikinig sa ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay hindi mula sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay nagmumula sa dyablo. Yan. At kung hindi natin papakinggan ang salita ng Diyos, walang makagagabay sa atin para doon sa nais ng Diyos na pamumuhay. So yung chance mo na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan spiritual kung hindi ka makikinig sa Panginoon Diyos at ikaw ay mamumuhay doon sa kalituan. So yung salita ng Diyos ay siyang gagabay sa atin upang makiiwas tayo sa liku-likong pamumuhay o masamang pamumuhay. Kaya dapat natin pakinggan ang salita ng Diyos upang tayo ay hindi kumontra sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi natin balakiran ang nais niya. Yan. Kaya kung tayo ay bumabalakin sa ating banal na Panginoon Diyos, kung tayo ay gumagawa ng hindi mabuti, so ito ay sa dyablo. So kaya huwag natin pakinggan ng dyablo, sapagkat yan ay magbubuli sa inyo sa kamalian, sa kadiliman at kapahamakan praktikal at kapahamakan spiritual. So kapag pinakinggan ninyo ang dyablo, so kayo ay ipapahamak lamang niya tungo sa kapahamakan praktikal at spiritual hanggang sa hukom ng ating banal na Panginoon Diyos. At sila ay makakasama ng dyablo doon sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno pagdating ng takdang panahon. Kaya kung ang pakikinggan ng bawat isa ay yung dyablo o paggawa ng kasama at kasalanan, ay hindi tayo magkakaroon ng kaayusan o kapayapaan sa pamumuhay nito. Ito ay hindi maganda sa ating pamumuhay ito. Nararanasan naman natin sa pamumuhay na ito na kapag yung kaguluhan, so hindi maganda na mayroong kaguluhan. So mas maganda nung tayo ay nakapamumuhay ng matiwasay, napapractice natin yung ating karapatan, tibil ng karapatan, nakapamumuhay tayo ng maayos, lalong-lalo syempre yung gabay ng Diyos, malaya na tayo ay malaya na kapamumuhay, walang kaguluhan. So kung may kaguluhan, lagi tayo nalalagay sa peligro sa ating kapwa-tao na nakagagawa at kakamali. Kaya kung tayo ay kung papakinggan natin ng Diyos, siya ay ating iniibig natin ng banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Jesucristo. Yan ay mga kautusan ng ating banal na Panginoon Diyos, na ibigin natin ang Panginoon sa buong kaluluwa, buong puso at buong isip. Ngayon kung tayo ay iibig sa Panginoon Jesucristo, iniibig natin ang Panginoon Diyos at mananatili tayo sa Kanya. Kung mananatili tayo sa Kanya, susundin natin yung mga salita sa buhay natin, hindi lang mapapakinggan, ang Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo maging ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin at tayo ay Kanyang gagabayan hanggang sa
takdak ng panahon. So, yun ang pinakamaganda roon. Kaya tayo makapumuhay na maayos kung tayo ay susunod sa kanyang salita. At tayo man ay humarap sa mahigpit na pagsubok, tayo ay dyan niya rito at tayo ay tutulungan. At tayo ay hindi niya pababayaan. Ngayon ay magsakripisyo man tayo para sa nakararami, ay tayo ay bibigyan ng Diyos ng pagpapalang kaligtasan niya. Yan. Kaya tayo ay pakinggan natin ay ang salita ng Panginoon Diyos at hindi yung hindi ang udyok ng dyablo upang tayo ay gumawa ng hindi mabuti sa ating pamumuhay. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized Promotion sa ating buong bahagi ng mabuting balita upang magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At patuloy tayong nananampalataya, nagabayan tayo ng patuloy gabayan tayo ng mga pag-iimala at iba't ibang mga gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Espiritu Santo ng Banal na Santa Maria. So tayo ay pagabayan ng milagro at pagliliwanag ng Banal na Santa Maria, at kayo patuloy na magabayan at mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa at magkaroon ng pagbubuklod at magkaroon tayo ng pagbubuklod at mahikayat natin ang lahat sa pagbubuklod at kapayapaan at iba't ibang mabubuting aral ng ating mga reliyon. Yan, unawain natin ang bawat isa. At doon sa CP and Vatican Church, kayo ay magabayan ng ating banal na kayo magabayan ng maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria, at kayo ay patuloy niyo pagbuklurin ang sangatawang mula Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at mabuting balita. Pagbuklurin ng lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. At sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Ngayon din ng Banal na Santa Maria ng kanyang milagro, pag-himala, kanyang iba't ibang mga gabay na pagpapala sa pagbabahagi at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At doon sa mga kapamala, maliwanagan kayo at kayo ay magabayan ng mabuting balita at magpairal kayo ng mabuting pamamahala. Tugunin niyo yung karapatang pagtao, mamahala kayo ng mabuting matuwid, at magbigay sulit kayo sa ibinigay sa inyo ng Panginoon Diyos sa authority na ipinagkaloob sa inyo. Yan. Mamahala kayo ng mabuti at matuwid. Magandang hapon sa inyo lahat at ganun.